So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago-usap na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam niyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang biggest Nepo baby sa balat ng social media. The biggest! Ginamit ang kaban ng bayan para sa sariling kapakanan nga ba? Ang ating mga reyna. Ang katas ng akin at iyong pagod. Ang katas ng paggising mo sa araw-araw ng alas 5 para mag-commute, mabasa ng ulan, init, magutom, tas uuwi ka ulit, traffic, hassle, saka ka makakauwi, gutom, pagod, bukas 5 AM, gising ulit. Oh my God, paulit-ulit. Ang sarap ng buhay nyo mga kahombre ko. Ang katas ng tax mo. Tax mo at tax ko. The Nepo Disney Princess mga kahombre ko. Palakpakan sa ulo ang mga puki ng inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, mayroon na tayong ginawang content ukol sa isyung lumalaganap sa mga naging contractors ng DPWH, mga kahombre ko. Tinalakay natin dito ang pagkadawit kay Sara Diskaya at allegedly pagtanggap ng pera ni Corina Sanchez at Julius Babaw upang bigyan panayam ito na inilabas ni Pasig Mayor Vico Sotto. Ano nga ba ang ating word of the day mga kahombre ko? Sa dumadaang issue ng flood control projects, lumalabas ngayon ang katagang nepotism. Nepotism, ano nga ba yon? It is the practice of showing favoritism to family members or close friends by granting them jobs, promotions, or other advantages, often at the expense of more qualified candidates. It is considered unethical and unfair because it creates a biased environment and hinders diversity and meritocracy, potentially leading to decreased moral, reduced performance, and reputational damage for the organization. So in short, hindi po siya maganda. Sobrang pangit ng nepotism mga kahombre ko. And yes, natatag po sila sa katagang yan, okay? Kaya nga ang tawag sa kanila, Nepo Babies or Nepo Disney Princess. Sa mga hindi po nakaintindi, ang halimbawa nito ay ang manager giving a promotion to a less qualified family member over a more experienced employee. A politician appointing a close friend or relative to a government position despite their lack of qualifications, or a business owner creating a new position specifically to hire a family member. Sino ba mga kahombre ko? Si Claudine Ko. At bakit siya nadamay sa DPWH or flood control project issues, mga kahombre ko? Nagsimula ito sa paglabas ng listahan ni Pangulong BBM kung saan siya'y naglabas ng ilang mga kontratista na nakinabang ng kalakihan sa nasabing proyekto. At dalawa rito ang Hightone Construction and Development Corporation at ang SunWest Inc. Ang mga kumpanyang ito ay mga pag-aari ni Christopher Kiko Ko, kapatid ni former chairperson of House Committee on Appropriations ako Bicol Party List, Zaldi Ko, na nakatanggap ng humigit 22.05 billion pesos na DPWH contracts sa mga proyekto nilang tulad ng roads, flood control, bridges, multipurpose buildings, etc. from 2023 to 2025. So, 2 years naman yung 24.05 billion, mga kahombre ko. So, okay lang yun? Okay lang ba yun? Ang party list rin na nabanggit ay nakapasok ngayong halalan 2025. Sa ika-6 na pwesto, so nanalo pa. My goodness, nanalo pa po ang party list nila na Ako Bicol. Umugong rin ang pangalang Claudine Ko ngayon sa issue sa kadahilanang siya ang babaeng anak ni Kito Ko, mga kahombre ko. Si Claudine Ko po
ay isang influencer na nakilala noon pa sa social media sa pag-vlog ng pagkakaroon ng marangyang pamumuhay. Meron itong mga libo-libong followers sa kanyang accounts na sa ngayon ay deactivate na dahil sa dumaang issue. Naging isang singer din ito noon at nakalikha ng sari-saring mga kanta at nagkaroon ng kontrata sa isang music label. Nailigan rin ito sa iba't ibang mga fashion designs kung saay sa social media ay nagagawa niyang ibahagi ang kanyang mga designer clothings at iba pa mga kahombre ko. Now, what comes after fame? Money. What comes after money? Fame. So, ayan po ang hinanap ng Claudine ko. In this case, hindi niya kailangan ng pera kasi hindi ko rin alam saan niya nakuha yung pera. Mga kahombre ko. So, hindi ko alam, no? This is unclear. Kasi sa September 1 pa po tayo magkakaalaman kung saan nga ba talaga galing ang yaman nila, mga kahombre ko. These people continues on bragging and flexing on social media. Showing off kung ano man ang karangyaan sa kanilang mga buhay-buhay, mga kahombre ko. Tulad ng incredibly mansionesque house, an incredible collection of luxury cars, at incredible collections of designer clothes, shoes, relos, alahas. Man, name it and they have it. Nagtataka po ang mga netizens kung papaano nila nakakayanan na gumastos ng ganito. They even travel the world easily. This is a big question. Samantalang makikita po natin, habang may mga baha, lumabas po ang issue na to through Mayor Vico Soto, mga kahombre ko. Dito po na-expose sila. At yung kagustuhan nilang fame ay dumating ng mabilis, mga kahombre ko. Yan naman ang gusto nila, di ba? Yung fame na hinahabol nila. Ayan, meron na. O, nakakuha mo ngayon. Tas nung nakuha mo yung fame, ang ginawa mo, nagtago ka. Ang ginawa mo, umalis ka sa social media, dine-activate mo ang mga accounts mo. Meron pong ano yan, mga kahombre ko. Dalawang face, yung coin na yan. Kung sa positibo tayo, maaaring nakakaroon ng anxiety ang mga Disney princess na ito. Siyempre, wala silang maiboses. Ngayon kasi, kahit anong sabihin nila, wala na. Ekis na yan, mga kahombre ko. Kasi wala na tayong pag-uusapan. Magnanakaw kayo. Ayun po yung masama. Kasi ang tawag dyan ay trial in public. Di ba? Kasi wala pa namang nangyayari. Kahit na ano, lalabas na agad ang napakaraming haka-haka. Negatively, maaaring tumakas din kasi wala talaga ng maisasagot sa inyong lahat. Kasi wala. You are telling the truth. Kaya umalis. Or hindi nagpakita nung last time na pinatatawag sila sa hearing. Pero kung iisipin nyo, mga kahombre ko, paano po na-afford ng mga kontratista na ito ang ganitong klaseng kalavish na lifestyle? At magtataka kayo kung isa lang yan na pamilya, mga kahombre ko, okay lang yan eh. Kaso hindi. Konektado po yan. Lahat ng pamilya na may kinalaman sa DPWH, puro ganito po ang buhay, mga kahombre ko. Pagalingan at pataasan sila. So now you understand kung bakit sa publiko naging yes to. Kasi imposible naman eh. Tsachamba ka, mga kahombre ko, isa, dalawang pamilya na kontratista ng DPWH, naging marangya at sumolid ang buhay. Maybe understandable. The rest is normal. Hindi! Lahat sila, mga kahombre ko, lahat po ng pamilyang kontratista ng DPWH, lahat yumaman na sobra. At nakikita po natin, mga kahombre ko, kung ilang bilyon ang nawawala sa DPWH at ang trabaho po, napakapangit, mga kahombre. Lawan niya, pinalyari. Ay, delikado na. Kasi naya ka nito, bakit ka ng kulot? May pong kalalam. May tuwag niya po ining bakal gagawan do. Ay, may muya pa po crack. Balang kayo, mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Kita nyo naman, bakal, kulang. Gumawa ng daan, walang bakal. Gumawa ng tulay na bayad ng bilyon-bilyon na hindi ginawa ng tama. Flood control projects, kita nyo, bahang-baha, ang lala. Kasi palpak ang trabaho.
tinipid sa material, substandard. Ibig sabihin, no, pang normal na bahay lang, hindi pang publiko. So, walang kwenta, mga kahombre ko, kasi hindi dahil sa hindi sila marunong. No, walang ganon. They are qualified, kaya nga sila natanggap sa bidding ng DPWH. They are able to do it, ibig sabihin, kasi meron sila mga naipakita. Kaya sila tinanggap sa DPWH. Ang totoo niyan, ibinulsa. Yan naman talaga eh. People will never ever lie. Kapag sinabi ng publiko, yun na yun. Public opinion ay hindi po tinatanggap. Understandable naman yan sa korte. Kaso lang, wala nga naman manira lang ang publiko, mga kahombre ko. Alam niyo yun. Wala naman siguro sa mga tao, sa mga Pilipino, ang manira lang ng mga tao. May motibo kaya nagkakaganto mga tao. And isa pa, para sabihin ko sa inyo, mga kahombre ko, hanggat ang Pilipino po ay nabubuhay sa lumang mentalidad, na kapag mayaman, untouchable, kapag maraming pera, huwag mong pagsasalitaan ng masama yan, yayariin ka niyan, lagot ka dyan. Guys, walang mangyayari sa mga buhay natin. Dapat, mga kahombre ko, tayo maging proud kung sino tayo. Anong apelido mo? Kung ano man apelido mo, it doesn't matter. Kung tama ka, tama ka. Kahit sino ka pa mang mataas na tao, basta tama, ako, ikaw, ipaglaban mo. Kahit kailan, kahit sa mundo ng diktadura, back in the day, no mga 1940s, mga kahombre ko, kapag nagrevolusyon na, ang libo-libo, daan-libong mga tao, katapusan na ng diktador, kahit anong gawin niya, wala na, it's over. Alam niya ibig sabihin yan? Ayan ang power ng tao. Kaya nga, people power, di ba? Wala pong magagawa kahit sino man kapag tayo ay nagkaroon ng unity. Isa, mahina. Dalawa, mahina. 10, oh my God. Medyo may ugong na. Yung 10 may ugong, magiging 15 yun. Kasi lalo na't on fire, magiging 15 yan. Yung 15 na yon, paglipat-lipat ng iba't ibang mga plaza, magiging 30 yan. Kasi meron at merong naniniwala, palago ng palago hanggang sa maging daan, libo, game over, mga kahombre ko. Ganyan ang power ng mga tao. Kaya nga nasa atin ang power eh. Kapag boboto ka, nasa iyo ang power kung sino ang gusto mong maging presidente o kung sino mang Poncio Pilato. Unfortunately, sa mga panahon na yan, diyan ka, Pilipino, inuuto ng mga politiko. Tama? Sasayawan ka, di ba? Papakiligin ka, bibigyan ka ng malupit na stage kung saan ang dami nagpa-perform ng mga sikat, magbibigay sa'yo ng patago, mangangako sa'yo, at ikaw, Pilipino, maniniwala ka syempre kasi tanga ka, di ba? Yun ang problema. How many years na nangyari na to all my life? Hanggang ngayon, ang Pilipinas ay third world country pa rin. Wala na sa tao to, mga kahombre ko. Madalas sinasabi ko, nasa tao to, ay hindi, mukhang wala. Mukhang nasa sistema ito. Pero, babalik ulit tayo. Sistema na binuo mismo ng tao sa bagay. So, tao pa rin pala talaga may problema. Kasi sino bang iboboto mo? Sino iboboto mo? May tiwala ka pa ba bilang Pilipino? Ngayon, na nakikita nyo ang mga katotohanan sa likod ng lahat ng ito, can you still trust the system? Can you still trust these people? Ang dami pong pangkabuhayan na nawasak, mga taong namatay, mga taong lalong naghirap dahil sa mga baha na dumating sa ating bayan. Leptospirosis. Gaano karami, mga kahombre ko? Bakit? Kasi hindi nilagay sa tama ang flood control projects. Ibinulsa ang dapat sa atin. Hindi nila ramdam yan kasi wala naman sila sa bansang to eh. They move, they fly, they go on a vacation. At sino naiwan? Tayo. Palakpakan natin ang mga sarili natin, putang ina. Nagtatrabaho tayo for them. Dapat pasalamatan tayo ng mga hinayupak na yan. That's why hindi ka dapat natatakot. Kung ano ang tama, ipagsigawan mo.
Do not be afraid of these people. Diyan, mga kahombre ko, nagsisimula ang pagbagsak ng isang nasyon kapag durog ang populasyon. But no, the Filipino blood in me runs wilder even before. Noong napanood ko yung report ni Madam Jessica So sa KMJS, I was actually shocked. Half Filipino ko. Tandaan, half lang ako I was shocked. Kasi naisip ko, bakit ganito? Akala ko I was there to have fun actually kasi gabi na, relax, manood po. Tayo na, uminit ulo ko. Uminit ulo ko mga kahombre. Uminit ulo ko. Hundreds of billions. Tapos gano'n na nangyari sa mga kababayan natin. Uminit po ang ulo ko mga kahombre ko. The Filipino in me just kicks. Big time. Naiinis ako sa nakita ko. I just couldn't believe na possible yon. Kasi may kickback ka na nga. Ba't nilakaw mo lahat? May mga ghost project pa. Daang milyon, mga kahombre ko. And yet, pinuntahan ng ating Pangulo, wala po. Ghost project, walang project. Ni walang sinimulan. Are you sad? Are you sad, mga kahombre ko? Yes, you are. Sinong hindi malulungkot? Sabihin nyo sa akin. Nakakalungkot to. What the F? Taong bayan. Baka naman tayo magkapit-bisig at gumawa ng something na talagang may mapanagot po dito kasi grabe na pag ito walang nanagot. Anong gagawin natin ngayon? So wala na. Balik ulit tayo. Uy! Mayaman yan. Huwag kang maingay ha. Huwag kang magsasalita. Tayahin. Ganun ulit? Balik tayo sa dati nating culture? Aba, hindi pa pwede. Ako mga kahombre ko, ikakat ko yun. Sa akin, sa isip ko, ikakat ko yun. Now, I want a better system. And alam nyo, mga kahombre ko, this is another sad part of this. Nakakalungkot lang, no? Na yung mga Pilipinong may kakayanan, tingnan nyo, they don't choose to be here. Yung may mga pera, pinag-aaral sa ibang bansa ang mga anak nila. Mga politician, mga negosyante, because they know how shit the system they made is. Sinong natira dito? Tayo. Mga taong bayan na tanga na nabibili ang boto. Ayan, look at you. Look at you. Look at yourself. Tama hindi. Ikaw yung natitira dito sa third world country. Mga anak na binoboto mo sa ibang bansa nagtatapos. Okay ba yun sa'yo? So ano, matakot na lang tayo. Tapos na. Taas kamay ha. Taas kamay tayo ha. Kasi mataas yung mga yan. Dapat tahimik ka lang. Ganun ba yon? Kung ganun rin lang, edi, why? Why do we still have this type of anger, no? Against these people na tumatarantado sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin, natulog lang ang pagiging Pilipino mo. But it never died. It's still there. It's still there, man. Pwede pa. We just need to be united and to believe to each other. Lumabas ang isang larawan kung saan nagpapakita ito ng mga taong di umano'y anak ng mga korap. Di umano ha. Jella Alonte, influencer and daughter of Binyan City Mayor Jel Alonte. Claudine Co, napag-usapan na nga. Jamie Cruz, vlogger and daughter of Santo Cristo construction owner Noel Cruz. This is Jamie Cruz and I'm here to share with you my top 5 favorite designer items. Starting with my absolute favorite item with my collection. This is the Chanel Rectangular Flap. You can wear it as a crossbody, balloon handbag, shoulder bag. My next favorite is another bag from Chanel. You can also carry this as a shoulder bag or as a crossbody bag, and okay yung length niya for little girls or for plus size girls. So I really love this bag. The next item is this bracelet from VCA, and this is one of my more recent purchases. I actually got this from Singapore with my friends. It's probably the comfiest footwear and hindi naman sa damit ko. This is the Dior D-Waistline. Maganda yung itsura niya. And my last favorite are these panels from Chanel. And again, kakabili ko lang din ito nung recently. And Ciso Sisters, influencers Vern and Vernice, daughters of BOC Director Vern and Ciso. So, these sisters ay meron po silang lavish lifestyle. At ito, papakita natin. Mia Fortich,
galing sa isang di umano'y akusadong pamilya sa land grabbing. Jasmine Chan, Jella Marasigan, Christine Lim na galing din sa isang political family. Binabatikos ng mga netizens ang mga taong ito dahil sila'y nagagawang i-post pa ang kanilang mga larawan sa pagkakaroon nila ng maluhong pamumuhay. Isa sa larawan ay si Claudine Con na laging binabahagi ang kanyang luho sa social media na ni-lifestyle check ng mga tao. Nakikita po natin dito mga kahombre ko at lalo po kayo mabubwisit at magagalit. Tingnan nyo naman po kung gaano kamamahal ang mga damit nila. Meron pong mga t-shirt dito na Chanel pa lang nagkakahalaga na ng 247,000 pesos t-shirt pa lang. At isang jacket o trench coat, 18,000 pesos mga kahombre. Not bad. Na, 18K! Sweldo na po ng normal na Pilipino ng isang buwan. Etong t-shirt Formula 1 shirt na Chanel, 247,000 pesos lang naman. Eto, maybe, mabubuhay at mamamatay ang isang Pilipino nang hindi nakakahawak mga kahombre ko ng 247,000 pesos. Wala, t-shirt niya lang yon mga kahombre ko. T-shirt niya lang yun. Bag, 303,000. Kahit ipagsama-sama pa ng isang Pilipinong normal ang buong pamilya niya, simula na buhay hanggang mamatay, hindi siya makakaabot sa 303,000 pesos. Ever! That's how difficult life is here in the Philippines. Pero, katakataka, bakit ganito ang mga tao na ito? Papaano nila na-afford ito? Kailangan nating malaman yan. We deserve an explanation bilang people of this country. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. It ng 500. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Ang natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Feeling ko din. Palit na yun, no? Salamat, no? Swerte talaga ako palagi. Oh. Yes, po. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Hinginig ako si Sol. Bariya. Bariya. Sorry. Kami na to. Kumakalat din ngayon ang isang vlog ni Claudine kung saan ay nag-house tour ito sa kanyang bahay. Nakatago or dinilit na po itong video na ito. Ayan, pagkapasok nyo, ito agad yung pagkita nyo. Yung bahay namin. So, ayan, sa website, sinura ko dito parang our vlog namin. Sinura ko dito sa ni Mama Mary. Diyan, minsan kami nag-rosary, pero naka-off yung kuryente kasi nasa simulan. Ayan, pagkapasok nyo here, hindi mo na mapapasok sa bahay kasi extra namin. So, sa right side, dito yung pool area. So, pwede after gym, nag-isa na kami para mapawisan. So, let's 2 kilograms. Dito naman, meron kami jacuzzi area. Minsan lang namin ito magamit. Usually, nagagamit lang namin ito kapag andyan yung friends or mga cousins, gano'n. So, ayan. Sa naturang issue ay ginawang katatawanan rin naman ito ng mga netizens at ginawa ng sari-saring mga memes. Tomorrow, March 17. So, inisip ko, paano yung mga magtatrabaho pa? Para lang magka-money. Like, siguro, kung hindi sila ipapagtrabaho, sana bigyan man lang sila ng cash and food package for the whole month. Siguro madali lang naman yun. Kumakalat ngayon ang isang tanong na pwede din bang makasuhan ang mga Nepo babies na ginamit ang kaban ng bayan upang pondohan ang kanilang pansariling kapakanan. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity, like for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten.
To prove na may knowledge ang isang nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents sila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So, those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. Oh, sabi po yan, ang isang abogado, mga kahombre ko, mukhang legitimate naman talaga. Meron akong tanong sa inyo, mga kahombre ko. Dapat bang idamay ang mga nepo babies dito? O wag silang idamay kasi ang dapat lang madamay dito ay ang kanilang mga magulang? Please answer. One love with fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.